na meron daw nagbabalak na i-oust naman kayo dahil kahit kaupo nyo pa lang dyan bilang Senate President. So gaano ba katotoo itong ugong na ito na meron din puwersa from within the Senate na gusto kayong i-oust right away? Well, may mga nababasa kami mga trolls na gano'n. Trolls kasi wala mga follower, yung mga nagbibigay ng komentaryo nila to that effect. Pinakamagandang tanong sila, bakit? Ang sabi nga, casus belli? Bakit? Di ba? Bakit gusto niyo magpalit agad? Ano ang problema? Siguro, pwede natin tanongin sila. Or baka naman, as usual, there are people who dislike people. There are many people who dislike me. No matter what I do, they will dislike what I do kahit makakatulong pa sa kanila o sa bansa. At meron din naman mga tao na naniniwala sa mga nagawa ko na dati at nagawa ko na sinusuportahan nila yung aking leadership. So, it's really that way. But again, it boils down to the numbers later on. Okay. Of course, numbers game din po, no? Ang lumulutang na pangalan na gusto yata ipalit sa inyo ay si Minority Leader Alan Peter Cayetano. Gaano po ito katotoo? And number 2, how confident are you about your numbers at this point? Most probably because siya yung binabanggit sa social media ng mga trolls Confident, I leave it up to God. I am quite confident that my colleagues understand why we had to change leadership, and I think most of my colleagues, sa matter of fact, may mga iba kaming mga hindi kasama sa majority na kausap namin, interesado nga na sumama sa majority. Ayaw lang naman namin biglayin. Okay. O sige, puntahan natin itong mga ang daming issues na hinaharap nyo ngayon. Of course, you're talking about the Senate under fire na inabutan nyo when it comes to the Senate leadership. Okay, yung events nung Lunes, no, yung birthday ni Mama Mary, so eventually, you were confronted, or at least you were questioned dito sa inyong decision to commit itong si Bryce Hernandez, no? Tama po ba? Dito sa PNP Custodial Center, no? Pero bago yun, that was the following day. That was the following day. September 8, ang issue was Senator Marcoleta wanted me to sign he wanted me to sign a letter to the Secretary of Justice. I have a copy of the letter here, no? Na gusto yung ating inquiry daw, nire-request na itong si Pacifico Diskaya and si Saria Rowena Diskaya be admitted into the Witness Protection Program. Pursuant to so and so, ganyan. Ibig sabihin niya, bibigyan mo ng immunity itong bigla. So, pagdating sa akin ng sulat nung gabi, hindi ko pinirmahan. Ang sabi ko, i-refer ko ito sa Blue Ribbon na bagong chairman dahil alam ko, kinabukasan, magkakapalitan. At ang tinanong ko nga, bakit sila nagmamadali na ipasok sa state witness to? Hindi pa tapos, hindi pa natin nabe-verify yung veracity ng mga sinasabi. We should always verify first the statements na sinasabi. Hindi pwedeng madaliin ng pagiging state witness, di ba? At ito mabigat Pag ginawa mo state witness yan, gagastusan ng gobyerno yan. Pagkatapos tayong allegedly pinagnakawan ng billion-billion, gusto nila ngayong gawing state witness at gagastusan pa natin yan. Hindi ba? Nagtataka ako dito sa mga ibang tao na parang naiinis pa sa akin na hindi ko ginagawang state witness yung dalawang Diskaya. Isipin muna nilang mabuti yung sinasabi nila, di ba? Lalong magwawala ang mga kababayan natin. Nagagalit na nga, nagwawala na ba? Ayan, talaga magwawala sila ng gusto. Okay. In the first place, ano po basa nyo dun sa mga revelasyon ng mag-asawang Diskaya dun sa pinakahuling Blue Ribbon Committee? Did you find their account credible? Kailangan i-verify natin.
yung mga sinasabi nila. Kasi meron silang mga sinabi dito sa Blue Ribbon ng Senate about, isang punto yung sabi nila, nag-umpisa raw sila sa DPWH nung tinanong namin sila. Sabi niya, 2016 daw. Tapos doon daw sila nag-umpisa sa DPWH. Sa mga interview nila sa media, may sinasabi sila thereabouts, no? Na yun nga, bigla silang yumaman sila dahil sa negosyo nila sa DPWH, ganun yung silang mga kwento. At sobrang yaman. Ngayon, nung nasa house, tinatanong sila dyan, ang sinagot, panahon ni Gloria, kasi bakit napakalaki ng naamas ninyong bilyones? Ang sabi, hindi, panahon ni Gloria Macapagal. Andun na sila sa DPWH hanggang kay Noynoy. Panahon ni Noynoy. At saka dito nga sa panahon ni Marcos. They jumped the 2016 to 2022 point. Samantalang, excuse me, sila ang number 1 contractor of the DPWH on record from 2016 to 2022. Ba't din nila binabanggit yun? Again, we have to verify ito mga sinasabi nila. Ano po sa tingin niyo? Bakit tumalon? Bakit bigla nagkaroon skip 2016 to 2022? Sila mismo on their own siguro. Baka masyado silang mabibisto doon sa mga panahon na yun, yung 6 na taon na yun. Sapagkat andun doon yung pinakamarami sila sa kontratista. O baka merong nag-feed sa kanila o merong nagsabi sa kanila, huwag niyong babanggitin, ha? Di ba? Okay. Your guess is as good as mine. But you cannot help but think that they were omitting that particular saga in their business career.